Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan seryoso na nagsaad si Chu Ziyu kay Zhou Long na kinakailangan raw niyang makabuo ng mga plano upang magawa niyang matalo ang kanyang mga kalaban, magagawa lang niya yun kung sasabihin sa kanya ng Hari ng Hilaga kung ano ang kanyang nakita doon sa Skyfield. Sa pagpapatuloy, makalipas ang isang oras ay natapos na nga si Chu Ziyu at ang kanyang master sa pagkuha ng mga impormasyon galing kay Zhou Long at agad na silang naglakad kung saan nag-cultivate ang Lord of Thousand Faces maging ang iba pa. Nang nakita ng Lord of Thousand Faces na natapos na si Chu Ziyu sa kanyang mahalagang ginagawa ay agad naman siyang lumapit sa ating bida na kanya siyang tinanong na kung naayos na raw ba niya ang lahat, na pinasangayunan naman ni Chu Ziyu ang katanungan sa kanya ng Lord of Thousand Faces. At nakangiti pa si Chu Ziyu habang kanyang ipinalabas ang maliit na bote dahil mayroon pa daw siyang panghuling hakbang na kinakailangan, kaya kailangan niya ang kanilang mga kooperasyon upang kanya itong magawa. Nang ibinigay na ni Chu Ziyu ang maliit na bote sa Lord of Thousand Faces ay lumabas ang pawis sa mukha nito na nakaramdam ng matinding takot, dahil itong nasa maliit na bote ay isang 3-quart soul pill, ito ay isang mataas na antas na lason, ano raw ba ang gustong gawin sa kanila ni Chu Ziyu? Paliwanag naman sa kanila ni Chu Ziyu na tama raw ang kanyang mga hinala na ang Hari ng Hilaga ay kontrolado ng Celestial Slaves, at ito ay kanilang ginawang lihim na ahente, gayunpaman, nagawa na raw niyang maglagay ng mitya sa divine altar ng Hari ng Hilaga. Sa paliwanag ni Chu Ziyu ay nagtanong sa kanya ang Lord of Thousand Faces na ang ibig raw bang sabihin ni Chu Ziyu na sa ngayon ang Hari ng Hilaga ay isa ng double agent, pero sa isip-isip naman itong Lord of Thousand Faces na itong old fox daw na si Chu Ziyu ay talagang isang matalino na mapaglinlang. Idinagdag pa sa kanila ni Chu Ziyu na bukod pa raw doon ay upang hindi makagawa ng pagkamali ang Hari ng Hilaga ay hindi lang niya siya kontrolado kung hindi kanya din binago ang kanyang alaala. Sa sinabi ni Chu Ziyu ay dito nalaman ng Lord of Thousand Faces na sa ganito raw na paraan, kahit si Zhou Long ay hindi niya alam na isa din siyang lihim na kanilang spy, ang ganito raw na plano ay talagang napakatalino, sobrang kahanga-hanga, hindi siguro inaasahan ng mga celestial slave na nahulog na sila sa ganitong patibong. Tanong pa ng Lord of Thousand Faces kay Chu Ziyu na paano raw kung ang isa sa kanila ay makontrol ng Celestial Slave katulad ng Northern King, kung magkaganon ang lahat ng kanilang mga plano ay mapupunta lang sa wala. Binanggit lang naman ni Chu Ziyu ang pangalan ng Lord of Thousand Faces dahil matalas daw talaga ang kanyang pag-iisip, kaya naghanda siya nitong free soul pill para sa pag-iingat kapag mangyari ang ganoon na posibilidad. At kapag matapos na nilang gamitin itong pill, ang lason ay magtatago sa kanilang mga kaluluwa. Kapag mayroon mang gustong sumubok na pilit hanapin ang kanilang kaluluwa upang makakuha ng impormasyon, ang lason na ito ay kusang sasabog kasabay ng kanilang mga kaluluwa. Sa loob lang ng kalahating hininga ang kaluluwa ng gumagamit ay tuluyan na babagsak, kahit ang nasa antas ng isang quasi-emperor ay hindi din makakaligtas dito. Kaya ang mga celestial slave ay hindi nila magawang makontrol ang mga kaluluwa ng mga tao na gumamit nitong pill. Masyado naman nagulat ang Lord of Thousand Faces maging ang kanyang mga kasama na demon dahil ipinalabas ni Chu Ziyu ang mga pill sa loob ng bote upang kanya itong ipamahagi sa lahat. Sinabi pa niya sa kanila na lumapit silang lahat para makakuha nitong pill na kanyang ibibigay sa kanila. Sa isip-isip naman nitong Lord of Thousand Faces na walang hiya raw talaga itong si Chu Ziyu dahil talagang wala siyang awa. Makalipas ang ilang sandali makikita ang mga demon na kasamahan ng Lord of Thousand Faces na isa-isa silang binigyan ni Chu Ziyu ng kanyang pill, maging sila Tianjin ay kanya din binigyan ng kanyang pill upang hindi din sila masakop ng mga celestial slave. Matapos ipinamahagi ni Chu Ziyu ang mga pill ay nagulat si Meng Dai dahil napansin siya ng Lord of Thousand Faces na bakit hindi siya binigyan ni Chu Ziyu ng pill. Kaya tinanong ng Lord of Thousand Faces si Chu Ziyu na kung ano raw ba ang dahilan kung bakit hindi niya binigyan ng kanyang master ng isang piraso ng pill, sagot lang naman sa kanya ni Chu Ziyu na kung ayaw raw niyang kumuha ng pill ay wala siyang pakialam kung hindi siya kukuha. Paliwanag pa ni Chu Ziyu sa Lord of Thousand Faces na sa ganoon daw na sitwasyon ay itong kanilang God Island ay hindi siya pagkakatiwalaan, kaya mas mabuti pa na kanila na lang siyang papatayin. Dahil sa sinabi ni Chu Ziyu ay mas lalong nainis ang Lord of Thousand Faces na hindi na niya alam kung ano pa ang kanyang dapat na sabihin. Kaya wala na nga siyang nagawa kung hindi sa pilitan na lang niyang nilunok ang pill na ibinigay sa kanya ni Chu Ziyu. Matapos nilunok ng Lord of Thousand Faces ang pill na ibinigay sa kanya ni Chu Ziyu ay kanya itong sinigawan na matapos raw nilang mapagtagumpayan ang misyon na ito ay dapat nabigyan niya sila ng antidote para sa lason na kanyang ibinigay sa kanila. Napatigil naman sa pag-iingay itong Lord of Thousand Faces dahil agad na nanumpa si Chu Ziyu sa kanilang harapan,
Ayon pa niya na siya raw na si Chu Ziyu ay sinusumpa na kapag ang kanilang plano ay magtagumpay, ay kanyang pinapangako na bibigyan niya ng antidote ang lahat ng kanyang binigyan ng pill, kung hindi man siya tutupad sa kanyang mga pangako ay ang Thunder Tribulation ay tatama sa kanya at ito ay magdulot upang magkaroon ng pinsala ang kanyang katawan maging ang kanyang kaluluwa. Makalipas ang ilang oras ay ipinakita sa eksena ang gubat sa gitna ng malaking bundok sa tabi ng lawa. Dito ay makikita si Joe Long na nakaupo sa tapat ng isang puno habang wala pa siyang malay, maya-maya ay namulat na ang kanyang mga mata at ito ay nagtataka kung bakit nandito siya sa sagradong lawa dahil hindi pa naman siya pumunta dito. Pero naisip din niya na hindi raw muna niya ito iisipin kung bakit bigla na lang siyang napunta dito dahil sa ngayon ang kanya munang pagtuunan ng pansin ay ang ibinigay sa kanya na misyon ng kanyang master. At nang pagkapasok ni Joe Long sa sagradong lawa ay agad naman siyang sinalubong ni Assassin Maiden, nakangiti pa na sinabi sa kanya ni Assassin Maiden na mahigpit raw na ipinagbabawal ang sinuman na pumasok dito sa sagradong lawa, kung sino man ang mga tagalabas ang papasok dito ay kanilang papatayin. Matapos banggitin ni Assassin Maiden ang salitang yun ay agad naman ipinakilala ni Joe Long ang kanyang sarili, dahil narinig raw niya na ang mga cultivator na kanyang mga kasamahan ay nandito, kaya pumunta siya dito upang sumama sa kanila. Sa paliwanag ni Joe Long ay agad naman itinuro ni Assassin Maiden kung saan ang kanyang mga kasamahan na mga cultivator, dito ay agad na lumapit sila Meng Dai upang salubungin siya, sinabi pa sa kanya ni Tianjin na masaya raw siya na naging maayos lang ang kalagayan ng Northern King. Nang nakalapit na si Meng Dai kay Joe Long ay agad naman siyang tinanong ng Northern King kung sino raw ba ang individual ang mayroong antas ng saints dito sa kanilang paligid. Sagot naman sa kanya ni Meng Dai na ang mga yun raw ay ang mga battle puppet. Nang nalaman ni Joe Long na ang mga individual pala na nasa antas ng saints dito sa sagradong lawa ay ang mga battle puppet ay naging seryoso si Joe Long sa kanyang nalaman. Sabay tinanong niya si Meng Dai na bakit raw ba nandito ang Yun Sia Peak Master. Ayon naman sa kanya ni Meng Dai na noong nakaraan daw ay hinabol sila ng mga itim na mga halimaw ngunit sa kabutihan na palad ay iniligtas sila ng Panginoon ng lugar na ito. Kung iba lang ang naging Panginoon dito ay hindi sila makikita dito ng Northern King. Sa paliwanag ni Meng Dai ay nagtataka ang Northern King kung sino raw ba ang Panginoon dito sa sagradong lawa, at napapaisip na lang siya kung ano raw ba ang mahalagang impormasyon na kanyang makukuha dito. Paliwanag pa sa kanya ni Meng Dai na ayon sa lingkod dito sa banal na lawa na ang master dito ay ang Archaic God Island, siya din ang nag-utos sa mga puppet para iligtas sila sa kamay ng itim na mga halimaw. Tanong naman ang Northern King kay Meng Dai na kung ang Archaic God daw ba ay isa sa 5 innate deities na pinanganak sa pamamagitan ng paglikha ng primordial star. Tugon lang naman sa kanya ni Meng Dai na wala raw siyang alam sa kanyang mga katanungan, at wala din silang pakialam kung isa man siyang Archaic God o hindi. Sa anumang kaso hindi ka panipaniwala ang kanyang pagiging misteryoso, at hindi din nila nakita ang kanyang totoong anyo. Sagot naman sa kanya ng Northern King na kung mayroon raw ba silang pagkakataon na kanilang makita ang bagong master dito sa sagradong lawa. Pero natuon ang pansin ng Northern King dahil narinig niya ang Lord of Thousand Faces na nasa anyong lalaki na kanyang tinawanan ang katanungan ng Northern King, pero sa isip-isip nitong Lord of Thousand Faces na matagal na raw na panahon bago niya nagamit itong kanyang anyong lalaki kaya hindi siya naging komportable dito. Iniisip naman itong Northern King na itong Lord of Thousand Faces daw na si Chen Mian ay nagpapanggap noon bilang siya. Hindi lang siya nagpapanggap kung hindi kanya din tinikman ng kanyang asawa, hindi raw niya dapat ipasawalang bahala ang ginawa sa kanya noon ng Lord of Thousand Faces, dapat mayroon siyang gagawin sa kanya ngayon. At agad na nga nagpasalamat ang Northern King kay Meng Dai dahil sa kanyang pagsagot sa kanyang mga katanungan, pero sa ngayon ay ganap na siyang nakabawi sa kanyang lakas kaya ngayon ay panahon na para siya na naman ang gumanti sa matagal niyang kalaban na pinaglaruan ang kanyang buhay. Sa sinabi ni Joe Long ay hindi makapaniwala si Meng Dai dahil nahulaan daw ng kanyang manyakol na disciple na ganito talaga ang mangyayari kapag makita ng Northern King ang Lord of Thousand Faces. Wala na nga na sinayang na oras ang Northern King kung hindi agad siyang sumugod sa Lord of Thousand Faces na kanya itong sinigawan na mayroong seryosong tono na ihanda na raw ng Lord of Thousand Faces ang kanyang kamatayan, pero hindi naman natakot sa kanya ang Lord of Thousand Faces bagkus kanya lang itong tinawanan na kanyang hinamon ng Northern King na lumapit ito sa kanya. Habang hinihintay ng Lord of Thousand Faces ang paglapit sa kanya ni Joe Long ay kanya naman iniisip na ang walang hiya raw na si Chu Ziyu ay talagang hindi nagsisinungaling sa kanya. Dahil nalaman niya na ang Northern King ang unang kikilos upang silang dalawa ay maglalaban. Nang hinampes na ng Northern King ang kanyang sibat sa Lord of Thousand Faces ay madali lang din naman ito na harang ng Lord of Thousand Faces ng kanyang hawak-hawak na pamaypay.
Samantala nagtataka naman itong isang demon na kanyang tinanong ang kanyang kasama na lalaki na kung ano raw ba itong mga nangyari. Bakit inatake ng Northern King ang Lord of Thousand Faces? Sagot naman sa kanya ng lalaki na kung hindi raw ba niya alam na silang dalawa ay mayroon ng matagal na alitan dahil noon ang Lord of Thousand Faces ay kanyang kinulong ang Northern King at nag-disguise bilang ang Northern King. Hindi lang doon ang ginawa ng Lord of Thousand Faces dahil habang siya ay nag-disguise ay kanya din pinagsamantalahan ang katawan ng asawa ng Northern King hanggang siya ay magsawa. Samantalang hindi naman tumigil sa pagsasalita itong Northern King sa Lord of Thousand Faces dahil simula raw na kanyang sinira ang buhay ng kanyang asawa at anak ay hindi na maganda ang kanilang imahe sa kanilang nasasakupan, kaya simula sa araw na ito, siya na si Joe Long ay kanyang papatayin ang Lord of Thousand Faces na mas masahol pa sa aso. Pero sinabi lang naman sa kanya ng Lord of Thousand Faces na kahit gumaling na raw ang malaking sugat ng Northern King ay wala pa rin itong laban sa kanya. Ang lugar kung saan sila naglalaban ngayon ay ang Sagradong Lawa, ang domain ng Majesty na ang Archaic God. Tila wala raw siyang respeto sa isang nilalang na makapangyarihan, kaya ito ay magiging dahilan para kanyang ma-offend ang kanilang senior dito sa Sagradong Lawa. Sa sinabi ng Lord of Thousand Faces ay naguguluhan itong Northern King dahil kung ito raw ay isang archaic god ay marahil hindi pa talaga ito namatay. Pero kinakailangan raw niyang lumikha ng malaking gulo dito upang kanyang malaman kung tunay ba nabuhay pa ang archaic god. Pero mas lalong nagulat ang Northern King dahil iniinis siya ng Lord of Thousand Faces, tawang sabi pa sa kanya ng Lord of Thousand Faces na kanya raw inaamin sa Northern King na ang kanyang asawa na Reyna ay talagang nakakaakit ang kanyang kagandahan. Noong panahon na kanyang tinikman ang katawan ng kanyang asawa ay masyado talaga siyang nasarapan dahil sa lambot ng balat ng Reyna, tunay na hindi talaga niya malilimutan ang mga nangyari sa kanilang dalawa ng Reyna. Dahil sa mga sinabi ng Lord of Thousand Faces ay masyadong nainis sa kanya ang Northern King na kanyang sinigawan ang Lord of Thousand Faces na walang awa raw niya siyang papatayin. Habang sila ay naglalaban ay nagkaroon naman ng malaking pagsabog sa kanilang harapan. Dahil sa pagsabog na ito ay lumabas ang pawis sa mukha ng Northern King dahil sinisigaw ng Lord of Thousand Faces sa Archaic God na balak raw siyang patayin ng Northern King, at dito pa mismo sa sarili niyang domain, sa isip-isip naman itong si Joe Long na itong kanya raw nararamdaman na aura nitong malaking pagsabog ay ang aura ng isang quasi-emperor, talagang mayroong quasi-emperor dito. Maging si Meng Dai ay hindi din makapaniwala sa nilikha na malaking pagsabog ni Chu Ziyu dahil itong aura daw ng malaking pagsabog ay ang aura ng isang quasi-emperor. Paano raw ba ito nagawa ng kanyang manyakol na disciple? At dito ay pinakalat ni Chu Ziyu ang maraming apoy sa buong lawa, sabay nagsalita siya sa lahat na mayroong presensya ng quasi-emperor na kung sino raw ba ang naglakas ng loob na lumikha ng malaking gulo dito sa kanyang sagradong lawa. Mas lalo namang nakaramdam ng takot ang Northern King nang kanyang nakita ang Lord of Thousand Faces na umarte na nagmamakaawa sa master ng Sagradong Lawa, sa isip-isip naman itong si Joe Long na totoo raw pala na mayroong mayabang na deity dito sa Sagradong Lawa. Dahil dito ay humingi ng patawad itong Northern King na lumabas ang maraming pawis sa kanyang mukha. Sana patawarin daw siya ng deity na nagmamay-ari dito sa Sagradong Lawa dahil hindi raw niya napigilan ang kanyang sarili na lumikha dito ng gulo dahil mayroon siyang personal na galit sa taong kanyang nakalaban. Si Tianjin na nakakita sa nilikha na presensya ni Chu Ziyu ay hindi makapaniwala dahil paano raw nagawa ng Holy Sun ang ganito ka nakapanindig balahibo na presensya. Sabi naman sa kanya ni Chimeng na kung hindi lang raw niya alam ang ganitong plano ay talagang paniniwalaan niya ito na ito ay presensya ng aura ng isang quasi-emperor. Sinabi pa ni Chu Ziyu sa Northern King at Lord of Thousand Faces na isang beses lang daw itong mangyari at kapag maulit pa ng isa pang beses ang ganitong kaganapan ay hindi na siya magpapakita ng awa sa kanilang dalawa. Dahil sa boses na kanilang narinig ay masyadong nagulat si Joe Long dahil sinisigaw ng mga cultivators na talagang nag-exist dito ang isang quasi-emperor. Sambit din ng ibang mga cultivator na hanggat nandito lang daw sa lugar na ito ang deity ay hindi makakalapit dito ang mga itim na mga halimaw na gustong manghimasok, na pinasangayunan naman ni Tianjin ang mga sinabi ng kanyang mga kasamahan na mga cultivators dahil hanggat nandito lang ang isang makapangyarihan na quasi-emperor na nagbibigay sa kanila ng proteksyon ay hindi sila matatakot. Dahil sa mga narinig ni Joe Long ay napabuntong hininga na lang siya na kanyang nasabi sa kanyang sarili na talagang mayroong quasi-emperor dito sa Sagradong Lawa. Ang ganito raw kalaki na balita ay kanyang ibabalita sa kanyang master. Samantala masyado namang natuwa ang mga cultivators maging si Meng Dai na kanyang iniisip na nagawa raw na malinlang ng kanyang manyakol na disciple ang spy ng kanilang kalaban.
At sa gitna ng gubat ay dito makikita ang isang nilalang na tahimik na nakaupo sa unahan ng maraming malalaking puno. Ang nilalang pala na ito ay si Chu Ziyu kasama si Miao habang kanyang hawak-hawak ang Jade Talisman na ibinigay sa kanya noong nakaraan ng kanyang Auntie Luo, na kanyang iniisip na hindi raw niya inaakala na ang ibinigay sa kanya ng kanyang Auntie Luo na Jade Talisman ay magagamit niya sa ganito. Habang hindi pa rin maalis ang tingin ni Chu Ziyu sa talisman na kanyang hawak-hawak ay itong si Miao ay kanyang kinukulit si Chu Ziyu na dapat gawin na daw nila dito ang madalas na ginagawa ng babae at lalaki. Pero natatawa lang naman itong si Chu Ziyu dahil si Tian Nu ay masyadong tuso at natural na mapapaisip siya ng kanyang narinig na buhay pa ang mayabang na Diyos. Natitiyak din niya na punong-puno ito ng pag-alinlangan na pumasok dito. Kung hindi siya makahanap ng paraan upang kumpirmahin na totoo ba ang mayabang na Diyos ay siguradong hindi siya makakatulog sa sobrang pag-iisip. Sa ganito raw na sitwasyon nila ngayon ay magkakaroon siya ng kakaunting pahinga para kanyang hanapin ang pinagmulan ng Dao, at makakahanda din siya sa susunod na yugto ng plano, pero mahinahon lang na sinabi sa kanya ni Miao na sa oras daw na ito ay hindi muna ito ang tamang oras upang maging proud si Chu Ziyu sa kanyang sarili. Idinagdag pa ni Miao kay Chu Ziyu na ang isang halimaw raw na katulad ni Tian Nu na hindi nila alam kung gaano katagal na bubuhay ay hindi basta-basta na magpapalinlang sa ganoon lang na paraan. Makalipas ang ilang oras ay ipinakita sa eksena ang bahay kung saan ang tinutuluyan ni Chu Ziyu sa kanyang teritoryo. Habang seryoso na nakaupo si Chu Ziyu sa labas ng kanyang tinutuluyan ay lumapit naman sa kanya ang kanyang master, at ito ay mayroong dalang tsaa na kanyang tinanong si Chu Ziyu na kung kumusta na daw siya ngayon. Ano raw ba ang kanyang ginagawa dito? Sabi naman sa kanya ni Chu Ziyu na inutusan raw ni Tian Nu ang kanyang mga sandata na kanilang bilisan ng pag-ipon ng mga life essence, si Meng Dai naman ay kanyang tinanong si Chu Ziyu kung ano na raw ba ang kanyang gagawin ngayon. Ayon naman ni Chu Ziyu na mukhang nagtagumpay raw ang unang hakbang ng kanilang plano ngayon, na pagpapatahimik sa pamamagitan ng takot, at sa tingin din niya na si Tian Nu ay kinakabahan na ngayon. Nang natikman na ni Chu Ziyu ang tsaa na ibinigay sa kanya ng kanyang master ay kanyang nasabi na ito raw na tsaa ay isang kayamanan na nanggaling sa Dragon God, talagang tunay itong masarap sa panglasa. Matapos maubos ni Chu Ziyu ang kanyang tsaa ay nagkaroon ng pansamantalang katahimikan kung sino ba ang unang magsasalita sa kanilang dalawa. Dahil dito ay nakangiti na nagsaad si Chu Ziyu sa kanyang master na kung maari raw ba na dito na lang mananatili ang kanyang master sa isla, huwag na lang itong umalis kahit saan. Sagot naman sa kanya ni Meng Dai na kinakailangan raw niyang umalis dito. Hindi na nga mapigilan ni Chu Ziyu ang kanyang sarili dahil agad niyang niyakap ang kanyang master na kanya itong sinabihan na ang isla raw na ito ay nagtataglay ng maraming lihim na mga libro at mga kaalaman sa pag-cultivate na mas nauna pa kumpara sa kanila. Sa ganoon raw na mga kaalaman ay makapag-cultivate ng mapayapa dito ang kanyang master. Sa paliwanag ni Chu Ziyu ay namumula ang mukha ni Meng Dai na kanyang pinasangayunan ang sinabi ni Chu Ziyu na mananatili na lang siya dito. Malumanay pang nagsaad si Meng Dai kay Chu Ziyu na palagi raw itong mag-ingat at huwag itong kumilos ng walang ingat, at ang higit pa sa lahat huwag itong mamatay dito. Hinawakan lang naman ni Chu Ziyu ang mukha ng kanyang master na kanya siyang tinanong kung nag-alala raw ba ito na baka mawalan ng ama ang kanyang magiging anak. Tugon lang naman sa kanya ng kanyang master na huwag raw itong magsalita ng mga kalokohan. Pero tinanong lang naman siya ni Chu Ziyu na kung sino raw ba ang nagsasalita sa kanilang dalawa ng mga kalokohan. At mas lalong nagulat si Meng Dai dahil hindi na mapigilan ni Chu Ziyu ang kanyang sarili dahil gusto na niyang diligan ang kanyang master. Sabi pa ni Chu Ziyu sa kanya na matagal na raw na panahon noong huli nila itong ginawa ng kanyang master. Tanong lang naman sa kanya ng kanyang master na kung ano raw ba ang ginagawa nito. Hindi ba niya nakita na silang dalawa ay nasa labas at baka mayroong makakita sa kanilang dalawa na kanilang gagawin ang madalas nilang ginagawa. Sabay dahan-dahan na hinawakan ni Chu Ziyu ang damit ng kanyang master dahil muli na naman silang maghihiwalay sa susunod, dapat kanila nang samantalahin ang pagkakataon na ito habang magkasama pa silang dalawa dito. Maya-maya ay napaungol ang babae ng ating bida sa sobrang sarap ng kanyang nararamdaman dahil nakatikim siya ng malupitang finger ni Chu Ziyu. Sinabi pa sa kanya ni Chu Ziyu na sa pagkakataon daw na ito ay itong kanyang matigas na sandata na naman ang kanyang ipapasok sa butas. Tanong naman sa kanya ni Meng Dai na kung ano raw ba ang kanyang ibig na sabihin. Ayon naman sa kanya ni Chu Ziyu na ang kanya raw ibig sabihin na itong kanya raw gagawin ngayon ay hindi magagambala ang sanggol na nasa tiyan ng kanyang master kaya huminahon lang ito dahil siya na ang bahala. Idinagdag pa ni Chu Ziyu sa kanyang master na gaya raw sa mga kasabihan na kapag hindi makaranas ng palo ang bata ay masasayang lang ang bata.
Kaya sa kanilang gagawin ngayon ay dapat hindi magkaroon ng problema ang bata. Namumula lang naman ang mukha ni Meng Dai na kanyang sinaad kay Chu Ziyu na kung ano raw bang kalokohan ang kanyang pinagsasabi, at isa pa wala silang dalawa ngayon sa maayos na posisyon. Dahil dapat hindi magkaroon ng anumang problema itong sanggol na nasa kanyang loob sa kanilang gagawin ngayon. Sa paliwanag ni Meng Dai ay agad naman siyang kinarga ni Chu Ziyu upang pumasok sila doon sa loob ng silid para doon nila ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Makikita na nga si Chu Ziyu na naglakad na habang karga niya ang kanyang master upang tumungo na sila sa mas malambot na kama. Makalipas ang kinabukasan ay dito makikita si Meng Dai na seryoso na nakatayo sa labas ng kanilang tinutuluyan. Makikita sa mukha nito na hindi maalis ang kanyang isip sa nangyari sa kanila ng kanyang manyakol na disciple dahil muli na naman daw nakascore sa kanya kagabi si Chu Ziyu.